Ayan. So we are celebrating and inaalala po natin ngayon ang Resurrection Sunday. Amen po. Pero alam po nating lahat na ang ating Diyos po ay namatay at muling nabuhay more than 2,000 years ago. Matagal na pong nagtagumpay ang ating Panginoon at ngayong Sunday po ay inaalala lang po natin ang kanyang katagumpayan at katagumpayan din po natin. Amen? So ito pong pag-uusapan natin ngayon, I believe the Lord will reveal to us yung connection po nitong bagay na ito sa kanyang resurrection. So ang atin pong pag-uusapan, title po natin today ay Arise and Watch. Sa Tagalog po, bumangon at magbantay. Ang atin pong main verses, dalawa po, galing po sa Matthew 21 verses 12 to 13 at Matthew 26 verses 40 to 41. Tayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Sige po. 1, 2, 3. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Yung isa naman po nating main verse galing sa Matthew 26. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Manalangin po tayo. Panginoon, magandang umaga po sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po, O God, sa pagpapala ng pagkakabasa ng iyong banal na salita, O God. At naniniwala po ako that these words has power, Panginoon, O God. Sa pagkakabasa pa lamang po namin, binibreak na nito ang aming mga mata, Panginoon, para makita ang katotohanan mo, O Diyos. And we are praying, continue to open our minds today, our hearts, Panginoon, to understand kung ano po ang kapahayagan ng iyong salita ngayong umaga. And let every one of us be so alive para po matanggap kung ano po ang pagpapalang binibigay mo sa amin ngayong umaga, O God. Wala pong ibang maluwalhati, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus na buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Balikan po natin yung Matthew 21 verses 12 to 13, pero English translation po. So sabi po dyan, Jesus entered the temple. Ito po yung panahon na pumasok si Jesus sa templo at nadatnan niya po na maraming mga tao na nagkakagulo doon sa temple kasi nangyari po ay naging market siya instead na doon makakapag-pray ang mga tao. So ginawa niya po, dinrive out niya lahat ng tao who are buying and selling animals for sacrifice. He knocked over. Ibig pong sabihin, tinaob niya po lahat ng lamesa na nandoon, over the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. Ito po yung pinaka-focus natin today. Sabi niya po dyan, He said to them, the scriptures declare, my temple will be called a house of prayer, but you have turned it into a den of thieves. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, balikan muna po natin kung ano po ba yung scripture na sinasabi po dyan ni Jesus. Kasi sabi po dyan, the scriptures declare. So, ang scripture po na tinutukoy dyan ni Jesus ay makikita po natin sa cross-reference verses po natin. And yan po ay galing sa Isaiah 56:7. So ito po yung tinutukoy ni Jesus nung sinabi niya, the scriptures declare, my temple or my house should be called a house of prayer. Yan po yung Tagalog, pero lipat po natin siya sa English. Ayan. Sabi po dyan sa Isaiah 56 verse 7, even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all
nations. So background story po tayo and facts. Ito pong house of prayer na ito na tinutukoy dyan, nung panahon po nila ay ito po iyan. Yung Jerusalem Temple po. Physical building. Ito po yung lugar kung saan lahat ng tao na gusto pong hanapin ang mukha ng Diyos, mag-offer ng kanilang mga sacrifices, at manalangin sa Panginoon, dito po sila pupunta. Kasi they believe po na yan yung lugar kung saan pwede lang manalangin. Okay po? So, where everyone who wants to pray and seek the Lord can come, pwedeng pumunta dyan anytime they want. Para lang po makipag-commune sa Panginoon, para mag-offer ng sacrifice sa Kanya. At na-mention din po dito sa verse natin kanina, yung for all nations. So, ibig pong sabihin, ito pong temple na ito ay hindi lang binild para sa mga Israelites, kundi maging sa mga Hentil or Gentiles. At yung Gentiles po today ay tayo po iyan. So, every one of us, hindi lang mga Israelita ang may privilege to pray, kundi lahat ng tao, even the foreigners, ay pwedeng magpunta po sa templo na yan para hanapin ang mukha ng Diyos. Okay po? Ano pa po yung sinasabi sa atin ng verse sa Isaiah 56:7? Alam nyo, napakabuti po sa atin ng Panginoon. Kasi sabi niya po dyan, no? And make them joyful in my house of prayer. Ibig po palang sabihin, kaya po pala, kapag tayo ay nananalangin at may sitwasyon tayo sa buhay, pag tayo ay lugmok na lugmok sa buhay, maraming problema, sobrang lungkot, at maraming mga pinagdadaanan, pag po ba kayo nananalangin, gumagaan ang inyong pakiramdam? Amen. Because this is the promise of the Word of God. Kaya po pala, ang panalangin, this is the perfect place for us para makahanap ng kagalakan at ng kagaangan. For prayer itself is a place where He will make you joyful. Kapag po tayo nananalangin, makakasumpong po tayo ng kagaangan. Makakasumpong po tayo ng kagalakan. At pagkatapos nating manalangin, parang, Lord, salamat po, gumaan yung pakiramdam ko. Nawala ba yung problema? Hindi po. Pero may nangyari deep inside you. That is the power of prayer, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po wala po tayong dahilan para hindi po talaga manalangin. Amen? Every time we can pray. Anywhere we can pray. Kasi po ang panalangin, this is the first place to go. Ang unang lugar kung saan ka dapat pumupunta at hindi po ito ang last resort natin. Amen? Hallelujah. Sige po, balikan po natin yung Matthew 21 verses 12 to 13. Yung naka-highlight na lang po ang ating pag-uusapan. Sabi niya po dyan, He knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. Bakit po? Ito po yung sa Bible po, according to the Bible scholars, meron lang po tayong 5 pagkakataon na makikita na si Jesus ay nagalit. At sa 5 pagkakataon po na yon, isa po ito. And the anger of Jesus is very holy. Kahit yung galit po ni Jesus ay banal talaga at very pure. Kasi sabi din po sa aking napag-aralan, kapag po ang isang tao ay nagalit, yung reason ng pagkagalit niya, pinapakita po yan na yun yung highest concern niya. Or yung deepest insecurity. At ang tao po, kapag nagalit, possible po bitter yung ugat kung bakit tayo nagagalit. Maaaring nakarinig tayo, na-offend tayo, na-upset tayo, nagalit tayo. Kaya po tayo nag-react. Tama po ba? Ganon po ang galit ng tao. Pero si Jesus po, even His anger is very holy. Bakit po? Kasi pinapakita po dito sa Matthew 21 yung labis-labis po na concern ni Jesus dun sa temple. Dahil alam na alam ni Jesus kung ano yung original na dahilan bakit na-build yun, which is for a place para makapanalangin ng mga tao. Pero ang nangyari po kasi ay naging market siya. Dahil alam niya ang kalooban ng Panginoon, ng Diyos Ama, na yun dapat ang lugar kung saan maraming nananalangin, at ang nangyari ay naging market. So, nagalit po siya. Yun yung naging drive. Kasi very passionate si Jesus pagdating sa kalooban ng Ama. Okay po? Ano pa po? Ano po ba ang nangyari dito sa temple na to? Balikan lang po natin. Ito pong lugar na to specifically, dyan po dapat mananalangin at pupunta yung mga foreigners.
Pero ang nangyari po sa Matthew 21, itong mga lugar po na ito ay punong-puno ng mga tao na hindi nananalangin, kundi nagbebenta at bumibili. So naging parang palengke po siya in other term. At alam po natin sa palengke, maingay, mabaho, maraming mga nagsisigawan. At yun po yung naging drive ni Jesus para nagkaroon siya ng galit. Bakit po? Kasi instead na itong mga lugar na to ay napupuntahan ng mga foreigners, kasi kapag hindi po sila nakapunta dito, wala na po silang ibang lugar kung saan makakapanalangin sila at makikita nila ang Diyos. So nagalit po si Jesus kasi naging market siya instead of place of prayer. Okay po? So, yan po yung context ng ating mga pinag-uusapan. Ano pa po? Today po, kung dati, building po o templo mismo, yung pinakita po natin kanina, Jerusalem Temple, ang house of prayer. Pero sa panahon po natin ngayon, narinig din po natin kanina, we are now the house of prayer. Ikaw na ang templo ng Diyos. Ikaw na ang bahay ng banal na spirito kung saan siya ay nananahan. Sabi po kanina sa prayer namin dito kanina, the Spirit of the Lord ni Jesus na nag-resurrect sa Kanya is the same Spirit that is within you. Because today, you are now the house of prayer. Ibig pong sabihin ng house of prayer, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig pong sabihin ng house of prayer, hindi po ito, di ba po minsan kasi alam natin, house of prayer sa church yan. Pero hindi po yun ang totoo sa panahon po natin ngayon. The Lord has given us the Spirit, the Holy Spirit. Ngayon po, pwede na tayong makapanalangin kahit nasaan ka. Kahit anong ginagawa mo. Kahit anong oras man yan, you can pray because the Holy Spirit is already in you. Amen po? Pag sinabing house of prayer, you are carrying the attitude of prayer. Ibig pong sabihin, makikita din po natin yan dito sa 1 Thessalonians 5:17. Sabi dyan, make your life a prayer. Buhay na natin ang panalangin. Kumbaga po, sa physical body natin, pag tayo ay humihinga, may oxygen. At yung oxygen po ang nagiging dahilan ba't po buhay pa to, itong ating katawang lupa. Tama po ba? Pero sa spiritual na mundo po, ang panalangin po ang nagsisilbing oxygen natin. We cannot live a full life kung hindi po tayo nananalangin, mga kapatid. Amen? So very powerful po ang prayer. Ngayon po, sabi sa Matthew 21, nagalit si Jesus kasi naging market. Sabi niya po doon, di ba, ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Ngayon po ang tanong, nasa-serve bilang house of prayer po at templo ng Diyos, nasa-serve po ba nito yung totoong o yung original na purpose natin? Are we really praying? O ang mindset po natin sa prayer, ay para lang yan sa mga banal. Ay, pag nanalangin, sobrang haba, matagal, nakakaboring. Ay, pag nag-pray, iyak ng iyak. Ganon pa rin po ba yung mindset natin pagdating sa prayer? But today, I believe the Lord is breaking that kind of mindset. Kasi hindi po ganun lang ang panalangin. Yes, it is part of it. Pero you can pray anytime. Kahit naglalaba ka, nagtatrabaho ka, naghuhugas ka ng plato, nagwawalis ka, naliligo ka, nasa banyo ka, kahit nasan ka, kapatid, you can pray powerful prayers. And those prayers are so powerful, mga kapatid. Talagang marami po ang magpapatotoo na lagi silang ini-encounter ng Diyos sa banyo. Marami pong mga patotoo that when they pray, the Lord is speaking to them. Kahit ano pong ginagawa nila. Ngayon ang tanong po, are we being a house of prayer? Or napapabayaan din po nating lunggaan tayo ng mga magnanakaw? The Lord today, I believe, is assessing our hearts. Naniniwala po ako, kailangan po nating ma-identify itong mga magnanakaw sa ating templo. Sa templo ng Diyos, sa ating buhay, para alam po natin kung ano yung mga itataob nating mga lamesa. Kasi naniniwala po ako, the Lord wants you to pray every minute, every moment. Amen? So ngayon, i-identify po natin, ano po yung mga thieves o yung mga magnanakaw? Una po, possible, ito po yung mga bagay, anything or something, even anyone or someone na kumukuha ng oras mo, ng atensyon mo,
at ng affection mo kaya hindi ka na nakakapanalangin. So we have to identify. Maaring may nagpinapaalala po ang Lord sa inyo na imbis na nananalangin ka sa oras na to, hala, nag-Facebook na lang. Hala, nag-Netflix na lang. Hala, nakipag-chat na lang. It is someone or something that takes away your time, your attention, and your affection away from the Lord. So kailangan po natin itong i-identify mga kapatid kasi naniniwala po tayong magiging prayerful po tayo lalo. Ano pa po? Una po, possible na nagiging dahilan ba't tayo hindi nakakapanalangin ng maayos ay dahil may pride tayo. Sabi po dyan sa Mark 11:25, at kapag nananalangin kayo, patawarin nyo muna ang mga nagkasala sa inyo, para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong Ama nasa langit. So, ang pride po pala kasi ay kasalanan. Ito po yung meron tayong kinikering pagmamataas sa ating mga puso. At isa pong manifestation yan ay hindi po tayo nagpapatawad. So kapag po pala tayo ay nananalangin at may unforgiveness sa ating mga puso, may pride, naihinder niyan yung prayers natin para masagot ng Panginoon. Kaya madalas po, mapapansin nyo, but Lord, hindi na nasasagot yung panalangin ko. Maybe because you have unforgiveness in your heart. And I believe today, the Lord wants you to free to that, from that. Amen? So, sabi din po sa isang verse sa Bible, kapag ikaw ay mag-o-offer ng sacrifice sa Lord, at may pinaalala ang Lord sa'yo na hindi mo pa napapatawad o nakasamaan mo ng loob, bitawan mo muna yung offering mo. Pumunta ka sa taong nakasamaan mo ng loob at magpatawaran kayo. Tapos balikan mo yung offering mo at mag-offer ka na sa Lord. And that would be the best offering that you can give the Lord. Amen? So let's forgive mga kapatid. Talaga pong kailangan nating magpatawad kasi ito po yung isang bagay na nagpipigil para tayo ay makapanalangin ng tunay sa ating Panginoon. Amen? Ano pa po yung possible na pride dyan? Maaring ang isang tao po, kapag alam niya na kung ano yung gagawin niya, meron na siyang plano, hindi na po siya magtatanong sa Lord. Tama po ba? Ano pa pong sense ng pagtatanong sa Lord kung kumbinsido ka na pala na ito ang gagawin mo, ito na pala ang nasa isip mo? So, let's have this kind of, meron tayong lifestyle kung saan we ask the Lord first bago tayo mag-decide. Importante po that we ask the Lord's perspective kasi nakikita niya ang lahat ng bagay bago po natin hakbangan ng isang desisyon. Amen? Amen. Alam ko po, medyo masakit at natatamaan po tayo pero kailangan po nating itong i-identify mga kapatid kasi today, the Lord will do great and mighty things in your life. Next, sunod po ay weak faith or unbelief. Ito po yung isa pang bagay na pumipigil sa atin para tayo ay makapanalangin. Ito yung isang magnanakaw sa buhay natin. Sabi po dyan sa Matthew 13 verse 58, kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Kanya. So, maaaring meron po tayong weak faith muna po ang usahin natin. Weak faith. Big pong sabihin ng hinang pananampalataya. Ito po ay reality po ito na maaaring nangyayari sa ating buhay. Sa haba-haba ng taon ng pananalangin mo, wala kang natatanggap na kasagutan. Kaya ang nangyari, nilet go mo na yung prayer na yon, hindi mo na pinag-pray. Tama po ba? Kasi bakit? Nanghina na po yung pananampalataya natin. Lord, parang wala namang nangyayari eh. So ano pang sense para ipag-pray ko yan? So nang lamig, nang hina ang pananampalataya natin. So possible po na yun ang isang reason kung bakit hindi na po tayo nakakapanalangin sa Panginoon. Ano pa po? Unbelief. Kapag po ang isang tao, hindi niya kilala yung isang taong nasa tabi niya, magtitiwala po ba siya? Hindi po. So, ganun din po tayo madalas sa Panginoon. Dahil hindi natin ganun kakilala ang Lord, hindi tayo ganun kabilib sa panalangin. Amen. So, let's assess ourselves mga kapatid. Baka ito po yung naghihinder sa atin, ba't di tayo nakakapanalangin? Ano pa po? Ignorance.
Sabi po dyan sa 1 John 5:14-15, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. So ang prayer po, ibig pong sabihin niyan, you are enforcing the will of God. Pinapatupad mo ang kalooban ng Diyos. Ngayon, paano po papasok yung unawareness or ignorance sa pananalangin? Dahil po hindi mo alam kung ano ang kalooban ng Diyos, so hindi mo din po alam kung anong ipapanalangin mo. Tama po ba? So ganun po yung maaaring is possible na isang bagay, but hindi tayo ganun nakakapag-commit sa prayer kasi we do not know the will of God. Pero mga kapatid, the Lord is instructing us and giving us wisdom noon pa man po na para malaman natin ang kalooban ng Diyos, kailangan nating magbasa ng salita niya. Doon lang po natin makukuha at malalaman ng kalooban ng Diyos. Pag nagbasa ka ng Word of God, the Lord will reveal to you kung ano ang plano niya sa pamilya mo. And then you will know how to pray for your family. Amen po? Ganon din sa ating mga personal po na buhay. At possible po na yung ignorance din po na yan, hindi po natin masyadong alam kung ano po ba yung power of prayer. Kaya po, naihinder tayo nito para maniwala sa kapangyarihan ng pananalangin. But ako po ay isa sa mga nagpapatotoo, mga kapatid, makapangyarihan po talaga ang panalangin. It can transform lives. It can change the plans of the enemy. It can sabotage the plans of the enemy. Pag nanalangin ka, takot sa'yo ang kalaban, kapatid. Hallelujah. Kaya, sige po, hallelujah. Thank you, Lord. Kaya the Lord wants us to pray, mga kapatid, kasi gusto po ng Lord na nagagamit po natin yung very powerful weapon na binigay niya. At yung weapon na, very powerful weapon na yan, kung naiintindihan lang po talaga natin yan, talagang kaya po niyang sirain ang plano ng kalaban sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga kaibigan mo, o sa buhay pa ng maraming kakilala mo. Kapag nanalangin ka, nagpaplano pa lang ang kalaban sa'yo, sira na yung plano niya. Hindi na mangyayari yung pinaplano niya sa'yo. Bakit? Kasi you are praying. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan po natin, itong mga bagay po na to, kailangan nating i-identify yan. Para itaob po natin yung mga bagay na yan so we can go to the house of prayer. We can soak ourselves in the place of prayer. Amen po? And this is the high time to go back to your prayer life. Kaya po sinasabi ng Panginoon ngayon, arise! Bumangon ka, JGA, dahil tinawag ka bilang bahay panalanginan. Amen? You are a house of prayer, so arise! Bumangon ka, hindi ka talunan, ikaw ay mananagumpay. Gamitin mo ang panalangin to pray from victory, galing sa katagumpayan at hindi para sa katagumpayan. Amen? Sabihin nga po natin, I am a house of prayer. Amen. So ngayon po, bakit po kaya ito sinasabi ng Lord? Bakit po gusto ng Lord na maunawaan natin na dapat tayo po ay higit na nananalangin sa mga panahong ito? Kasi po, there is a higher challenge pagdating po sa prayer, higit lalo sa panahon natin ngayon. Even the Word of God ay sinasabi po sa atin yan sa Matthew 24:12. Lalaganap ang kasamaan. Dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Let that sink in, mga kapatid. Sinasabi po ng Lord na manalangin ka, bumangon ka, magbantay ka, kasi this is a very crucial part ng ating mga buhay. Nakakaramdam po tayo ng panlalamig madalas. Siguro po sa atin dito ngayon, may mga nanlalamig sa pag-ibig sa Panginoon. Maaaring may kakilala po tayo, nakatabi natin noon pero wala na ngayon. Pero ito po yung hinahayag sa atin ng Panginoon. Kaya He wants us to pray, mga kapatid, kasi ang panalangin po, it keeps the fire. Prayer keeps the fire. Prayer ignites the fire. Ibig pong sabihin, yung panalangin po, pag nananalangin ka, tinataob niyan yung gawa ng kalaban na ilayo ka sa Panginoon. Kasi when you are praying, you are drawing near to God. And pag hindi ka nananalangin, nilalayo ka niyan sa Panginoon. That's why very important po na lahat tayo ay nananalangin. Kasi
pag nakaramdam ka ng panlalamig, yung prayer lang ang makakapag-ignite ulit ng apoy sa puso mo. Uulitin ko po, prayer keeps the fire. Gusto ng Lord lagi tayong maalab sa pag-ibig sa Kanya. Kaya gusto niya, lagi tayong nananalangin. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo nga, mananalangin ako. Amen. Ano pa po? Sabi dito sa Matthew 26, ito po yung second na main verse natin. Then he returned to the disciples and found them asleep. Natutulog po yung mga disipulo niya. Ito po yung nagpe-pray na po siya sa Garden of Gethsemane at ang kasama niya po dito ay yung tatlong alagad niya na si James, John, and Peter. Okay po? So sabi po niya kay Peter, couldn't you watch with me even 1 hour? Kasi po may battle po sa antok nila Peter. Talagang antok na antok po talaga sila habang nananalangin ng Panginoon. Pero inas po ni Jesus na mag-keep watch kayo with me. Kasi nagsasuffer siya inwardly Alam niya na kung anong mangyayari sa kanya So ano pa po, sabi sa verse 41, keep watch and pray. Magbantay ka at manalangin so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Hallelujah. So, the Lord, even po tayo, hindi lang po sa kanila applicable ito mga kapatid, tayo din po mismo today ay inuutusan ng ating Panginoong Hesus, magbantay ka at manalangin. Bakit po? Kasi sabi po dyan, so that you will not give in to temptation. Sa panahon po natin ngayon, napakadami pong pwedeng umagaw ng ating atensyon at madali po tayong ilayo sa Panginoon. Pero the Lord is giving us now a command. Keep watch and pray para hindi ka na mas malayo pa sa Panginoon. Amen? Para din po sa atin to Para hindi ka agad bumigay sa buhay na to, magbantay ka at manalangin. Kasi po, after this situation po, dahil nakatulog na talaga sila Peter, nadaig talaga sila ng antok, marami naman pong ganyan sa atin, yung kinabukasan na po yung amen. Tama po ba? Biro lang po. Pero totoo po yun, no? Marami po talagang ganyan. Pero after this situation po in Gethsemane, ang nangyari po dyan, sunod-sunod na po yung failure nila Peter. Nagsimula na pong i-deny ni Peter si Jesus. Nagsimula na pong i-desert ng mga disciples si Jesus. Iniwan na nila si Jesus. Bakit po? Kasi hindi sila nakapagbantay at nakapanalangin What if lang? Paano po kung si Peter, si James, and si John, at in the rest of the disciples, paano kung nanalangin sila at nagbantay? Siguro po hindi nila iniwan si Jesus. Siguro po hindi dininay ni Peter si Jesus. Ganun po ka-powerful ang panalangin, mga kapatid. It keeps us away sa gawa ng kalaban. It saves us. Ini-spare tayo ng panalangin sa mga maaaring mangyari sa ating buhay. Kaya pinagbabantay po tayo ng Lord para din po sa atin ito, mga kapatid. Para kung dumating man po yung mga matitinding pagsubok sa buhay, sama-sama pa yan, sunod-sunod pa yan, kaya mong masustain because you prayed and because of the Lord Jesus. Amen? Gaano mang katinding pagsubok at problema, hindi ka agad bibigay. Hindi ka agad susuko. At hindi ka agad tatalikod sa Diyos. Bakit? Kasi you are preparing yourself whenever you pray. Because prayer prepares us. Prayer empowers us. Pag nanalangin ka, hinahanda ka niyan. Pag nanalangin ka, pinapalakas ka niyan. And whenever you pray, dumating man ang sako-sako at madaming problema, tulad ni Jesus, meron kang grace to be sustained. Kasi nag-prepare ka. Kasi naghanda ka. Nagpalakas ka in spirit. Amen? So wala pong dahilan para hindi tayo manalangin, mga kapatid. Prayer is the first place to go and not the last resort. Laging una ang panalangin. Amen? So, paano po natin gagawin itong pagiging house of prayer at kung paano tayo magbabantay? Siyempre, una po, ay bantayan po natin ang ating mga sarili. Kasi hindi po tayo makakapagbantay para sa iba kung hindi po tayo nagbabantay sa ating mga sarili. Tama po ba? So, una pong babantayan natin ang isip natin, ating mga puso.
ang ating mga salita, ang ating mga ginagawa, maging mindful po tayo dyan. Sunod pong babantayan natin yung pamilya natin, syempre. Yung mga taong pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Family mo, cell group mo, community kung nasaan ka, ang JGIA. Kasi po, we have to be like a responsible security guard. Excuse me po. Ang isang security guard po, ano po bang ginagawa ng security guard? Nagbabantay po ang isang security guard. Tama po ba? So ang ginagawa niya, nagbabantay siya at sinisigurado niyang walang makakalusot na magnanakaw o masamang loob hanggang siya ang nagbabantay. Yun po yung responsible na security guard. Hanggat maaari hindi siya matutulog, dilat yan magdamag para lang makapagbantay ng maayos. Tama po ba? Pero meron pong isang klase pa ng isang security guard. Yun po yung naka-shades. Akala po natin gising. Pero ang totoo po ay tulog na. So hindi niya po nagagampanan yung kanyang trabaho. So dahil naka-shades siya, gabi na, wala nang araw. So maaaring malampasan siya o masalisihan siya ng masamang loob. Okay po? Pero today, we will be like a responsible security guard. Amen? Sabihin nga po natin, not on my watch. Isa pa po, not on my watch. Ano pong ibig sabihin ng not on my watch? Ibig pong sabihin yan, sinasabi mo sa kalaban, hanggang ako ang nagbabantay at nananalangin, hindi mananaig ang kalooban mo. Amen? Not on my watch. Hanggat ako ang nagpe-pray para sa pamilya ko, ang plano ng kalaban ay hindi mangyayari, kundi plano ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Walang makakalusot hanggat ikaw ang nagbabantay. Amen? Dahil responsableng security guard tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, uy, secure ka. Okay, ano pa po ang ibig sabihin ng isang, ayun, parang haba po nung ikaw secure, ha? Parang haba po nun, ha? Ano pa pong ibig sabihin pag ikaw ang watchman? Yung ibang term po kasi niyan ay watchman ka, nagbabantay ka. Ano pa pong ibig sabihin? You are being careful, maingat ka, observant, talagang lahat ng bagay ay kita mo. Hindi lang yung mali, kundi maging yung mabuti po, ha? Attentive, aware ka sa oras. Ibig sabihin, talagang nagbabantay ka at nauunawaan mo kung ano ang nangyayari at hindi mo kinakalimutan na mag-watch over at hindi matulog. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging watchman. Lagi kang maingat, nagbabantay maigi, dilat magdamag. Hindi man po ito literal na dilat po tayo, syempre. No po. Pag may time ka mag-pray, talagang dapat attentive ka. Andun yung puso mo, yung isip mo, nagbabantay ka talaga pag ikaw ay nananalangin. Ano pa po? Ibig sabihin po, pag ikaw ay nagbabantay, ibig sabihin gising ka para ma-make sure mo na safe o ligtas yung sarili mo at yung mga taong binabantayan mo. Kasi pag tulog ka, hindi mo alam kung safe pa ba sila. Kaya po kailangan, pag nagnanalangin tayo, we are awake and alive and alert. Pag po tayo ay nananalangin. Kasi po, ang taong gising, pag nagbabantay, pag nakakita po yan ng something na off, o parang hindi dapat ito nangyayari, sinasound agad niya ng alarm. Pinaglalaban agad niyan ang kalooban ng Diyos. May marinig man niyang kaluskos, may makitang hindi naman to dapat nandito, talaga pong siya po ay uma-action agad. Tama po ba? So ganyan din po tayo mga kapatid. Amen? Hanggat ikaw, hanggat ako ang bantay, hanggat ako ang nananalangin, hindi makakalampas ang kahit na anong gawa ng kalaban. Amen? Not on my watch. Amen. Sabihin nga natin ulit, not on my watch. Ayun. Amen. Hallelujah. Ano pa po? Siyempre pag po tayo ay nagpe-pray, hindi lang po dapat yung mga sarili natin ang laging pinapanalangin natin. We should also pray for other people. Sa ating family, sa friends, dyan, sa katabi mo. Dapat po ikaw ay nagpe-pray din para sa kanya. Kasi po, lahat tayo ay intercessor.
Ibig pong sabihin ng intercessor, ito po yung taong namamagitan. Nananalangin para dun sa taong katabi niya kasi may problema siya. Siya ang lumalapit sa Diyos para ipamagitan itong tao na to. Amen? Hindi lang po ito yung mga nasa LPC, hindi lang po si Ate Queenie, hindi lang po si Ate Ann, hindi lang po kami, hindi lang pastora po, kundi lahat tayo ay intercessor. Amen? Sabi mo nga, ako ay intercessor. Lahat po dapat tayo, ikaw mismo, ay dapat nagpe-pray para kay pastora. Ikaw mismo ay dapat nagpe-pray para sa mga leaders natin. Ikaw mismo ay dapat nagpe-pray para sa buong JGIA. Amen? Hindi lang cell group mo ang ipapanalangin mo, kundi cell group ng lahat ng nandito sa church. Amen po? Kasi lahat po tayo, bawat isa sa atin ay intercessor. Amen? So tayo po ay magbabantayan. Amen? Hindi po bantay sa lakay. Na kapag may nakita kang mali dun sa isa, ay, sasabihin na dun sa isa. Wala pong ganun sa JGIA, tama po ba? Amen. Magbabantayan po tayo. Pag sinabi pong magbabantayan tayo, pag may nakita kang parang hindi maganda at parang mali doon sa isang kapatiran natin, hindi mo sasabihin sa iba, sabihin mo sa Diyos. Ipanalangin mo agad at ipatupad mo ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Papatupad po natin ang kalooban ng Lord. Ano pa po? Siyempre, hindi lang po dito sa church. Every Sunday po, pinagpe-pray po natin ang ating bansa. Tama po? Ito yung una po natin sa program ang prayer for the nation. Pero hindi lang po dapat yung prayer leader ang nagpe-pray ng buong puso. Lahat po dapat tayo. Kasi sabi po dito sa Isaiah 62:1, isipin po natin na sa Pilipinas natin to sinasabi. Sa Cavite City natin to sinasabi. Because I love Zion, I will not keep still. Because my heart yearns for Jerusalem, I cannot remain silent. I will not stop praying for her until her righteousness shines like the dawn and her salvation blazes like a burning torch. Hindi ka titigil, hindi tayo titigil hanggat hindi nangyayari ang kalooban ng Diyos sa syudad ng Cavite at sa buong Pilipinas. Amen? Alam niyo po, ang totoo po, medyo alarming, hindi lang po medyo, alarming na po talaga ang nangyayari sa ating bansa, lalo na po sa West Philippine Sea. Hindi na po siguro lagi nating naririnig sa mainstream na news, pero ang dami-dami na pong mga bases doon, na nandoon ang bases ng Amerika, maging ang Israel. Ibig lang pong sabihin yan, mas umiigting po yung pagbabantay sa Pilipinas kasi mas tumitindi din po ang warning ng China para anytime bobombahin na po ang Pilipinas. Kaya po, we have to care for the Philippines. Kasi ang welfare po ng ating bansa ay welfare din po natin. Amen? Kung may mangyari sa Pilipinas, apektado po tayo kasi nandito po tayo sa ating bansa So we have to pray and fight for the Philippines. Marami man silang worship, mayroon naman tayong worship. Amen? Hallelujah. At isa din po sa pinarealize sa akin ng Lord, kailangan po pala tayo ay aware sa mga nangyayari sa ating paligid. Kasi kapag alam po natin ang nangyayari, we can pray strategically. Kasi ang kalaban po, nagpaplano yan nagsa-strategize yan Ganon din po pala dapat tayo. Kaya dapat alam mo yung nangyayari dyan sa katabi mo. Hindi para i-chismis siya, kundi para ipaglaban ng kalooban sa buhay niya. Dapat alam natin kung ano bang nangyayari sa syudad ng Cavite, ano bang mga kaganapan dito? Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Kasi hindi natin kayang manalangin kung hindi po natin alam ang nangyayari. At kung hindi po natin alam ang nangyayari, hindi din po natin malalaman ng kalooban ng Diyos at hindi po tayo makakapanalangin. So we have to know things and pray strategically. Amen po ba? Kaya po tulad po ng sabi dito, wag po tayong manahimik. Wag nating patulugin ng Diyos. Wag nating pagpahingahin ng Diyos. Manalangin tayo ng manalangin. Amen? Amen. Parang di po kayo agree. Amen. So we will not stop praying for the Philippines. Amen? Hallelujah. Amen. So hindi lang po yung mga problema ang ipapanalangin natin, kundi sabi nga po sa Word of God, pray about everything. Kahit ang maliliit na bagay po, natisod ka, pag-pray mo na yun.
Kasi kahit po yung maliit na butas, pag pinasukan po ng kalaban yan, kaya niyang palakihin ang sitwasyon. So hanggat maliit na bagay pa lang, ipanalangin na po natin. Let's pray about everything, kahit maliit man yan o malaki. So bakit ganun po tayo ini-encourage ng Lord na manalangin? Kasi alam na alam po ng Diyos na makapangyarihan pag nanalangin ka. When you pray, power is being released. Amen? And that prayer also has the power to resurrect. Kaya po nitong bumuhay ng patay. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Ganyan po ang panalangin, mga kapatid. Kaya niyang buhayin ang patay. Kaya niyang pagalingin ang mga may sakit. Kaya niyang palayain ang mga nakukulong. Amen? For prayer is so powerful. Ano pa po? I believe po, isa sa mga bagay or factor na nagdagdag doon sa glorious resurrection ng Diyos, ni Jesus, ang prayer niya. Kasi nung nagpe-pray po siya sa Garden of Gethsemane, matindi po talaga yung panalangin niya. Nag-battle po talaga siya doon. To the point na nagpawis po siya ng dugo. And that prayer helps him to endure the process of suffering. Ganon din po sa atin. And at the same time, yung panalangin po na niya na yon sa Garden of Gethsemane, yun ang nag-set ng stage para sa glorious comeback ni Jesus. Kaya nagulantang ang lahat, bumalik si Jesus, nabuhay ulit, no po? So, ganon din po tayo, mga kapatid. Now, today, more than 2,000 years ago until today, the Lord is alive. Jesus is alive. Kaya mas makapangyarihan po ang ating mga panalangin, mga kapatid. Kasi po, ang Diyos mismo ang namamagitan sa atin sa langit. He hears prayers and He answers prayers. Amen? Hallelujah. Amen. Ano pa po na magpapatunay sa atin na makapangyarihan talaga ang panalangin na kaya nitong bumuhay ng patay? Kwento po ito ni Jairus, yung leader ng synagogue. Pag sinabi pong synagogue, ito po yung local church. For example, ito po. Ito po sa panahon natin ngayon. Makikita po natin yan sa Luke 8, verses 41 to 42 and 49 to 56. So, ang kwento po nito, si Jairus po ay may naghihingalong anak. So, lumapit po siya sa Panginoon, nagpakumbaba po siya at nakiusap. At yung action po na yon, na paglapit sa Diyos, nagpakumbaba, para po hingin ang tulong niya, pagalingin ng anak niya, it signifies prayer and intercession. And to cut the long story short po, nagkaroon man ng delay, kasi may pumuntang messenger na galing sa bahay nila Jairus Sabi niya kay Jairus na wag nang abalahin ang guro kasi patay na ang anak mo. But because of the faith ni Jairus, dahil namagitan siya, dahil nagpakumbaba sa Diyos, kay Jesus, pumunta pa rin si Jesus at binuhay ang kanyang anak. Paano po kaya kung hindi namagitan si Jairus? Paano po kaya kung di siya lumapit sa Diyos at nanalangin? Siguro hindi na nabuhay ang kanyang anak. That's how powerful prayer is. It can resurrect the dead. Amen? Kaya niyang buhayin ang patay, hindi man po literal, kundi sa maraming bagay. It can resurrect the dead. Amen? Amen. Hallelujah. At mga kapatid, isa po ako sa mga patunay na makapangyarihan po ang panalangin. Kasi ako po, noon college po, meron po kaming kaklase na hindi ko alam, siya po pala ay nananalangin na sa akin kasi matindi po talaga ang ugali ko noon sa room namin. Ako po ay isang Amazona. Kalit-lit no? Kala mo naman talaga. Pag sumigaw po ako sa room, talagang magtatahimikan po yan sila. Kasi ang ingay po nila, ako po nag-aaral. Ayoko po ng maingay. 40 po kami. Ang ingay nila, sumisigaw po ako, nagmumura po talaga ako, inaaway ko po talaga sila. Hindi ko alam, itong kaklase ko, nananalangin na pala para sa akin. Tapos po, dumaan ng mga panahon, nagkaroon po ako ng mga problema, sabay-sabay, sa pamilya, sa pag-aaral, sa relationships and all. Itong tao po na ito, ang lagi kong nalalapitan. Every time po na may problema ako, she pray for me. Lagi siyang nananalangin para sa akin. And syempre ako po dahil problemado, lagi lang po akong umiiyak. Yung panalangin po pala na yon ang nagbibigay na ng daan sa puso ko para makilala ang Diyos. Prayer evangelism po pala yon. Dahil sa panalangin niya, andito po ako sa harapan ninyo.
for the glory of the Lord. Ganyan po ka-powerful ang panalangin. Kaya kung may kapamilya man po kayo na hirap po kayo sa buhay, kung ano man po ang mga sitwasyon nyo, start to pray and wait for the answer of the Lord. Amen? Amen. So, the Lord is also teaching us paano po natin maaabot pa yung ibang tao sa labas. Pamilya mo, kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo. Isang unang step po, ipanalangin mo. Kasi ang prayer ang magseset ng stage, prayer ang magbibigay ng daan para kumilala sila sa Panginoon. Sa pananalangin mo, napapalambot yung puso nila. Siguro sa physical, mukhang hindi umi-effect, pero sa spiritual po, meron po kayong tinatanim. Mag-antay lang po tayo. Amen? Kaya po, huling verse na po sa atin ng Lord, sabi po dyan, be on guard, stand firm in the faith, be courageous and be strong. Sabay-sabay po natin tong sabihin, ito pong Tagalog at sabihin mo to sa iyong sarili. 1, 2, 3, go. Magbantay ka, manatili sa pananampalataya, magpakatatag ka, magpakatapang ka. Amen? Ito po yung sinasabi sa atin ngayon ng Lord. Keep the faith, be courageous, be strong, and be on guard. Kasi po, the Lord is also teaching us and saying to us today, stand tall and say, bumangon ka at magbantay. Bumangon ka dahil ikaw ay tinawag bilang house of prayer. At magbantay ka at sabihin sa kalaban, not on my watch. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo ng panandalian po at manalangin po tayo. Let's offer again ourselves to the Lord. I-dedicate po ulit natin ang ating mga buhay sa Kanya at kung hindi po, at tayo po yung hindi nakakapanalangin na, let's ask for forgiveness sa Panginoon. At kung ikaw man ay nananalangin ngayon, let's ask the Lord na mas paigtingin pa yung prayer life natin. Hallelujah.